Noong nakaraang katapusan ng linggo, ginimbal ng mga larawang lumabas mula sa Iran ang buong mundo. Matapos ang 10 araw ng walang tigil na pambobomba mula sa himpapawid, maraming estratehikong lugar sa bansa ang nilalamon na ng apoy. Tinamaan ang mga pasilidad ng enerhiya na naging sanhi ng marahas na pagkasunog ng malalaking imbakan ng langis at lumikha ng mga ilog ng apoy na umagos sa maraming kalye sa kabiserang Tehran. Ang kalangitan ng lungsod ay binalot ng makapal na itim na usok, kaya't pagsapit ng bukang liwayway ng linggo, halos hindi na makita ng mahigit 10 milyong residente ang sikat ng araw. Ang mga tanawing ito ay hindi lamang sumasalamin sa mapanirang lakas ng modernong digmaan, kundi nagpapakita rin na ang dating kaayusang geopolitikal sa gitnang silangan ay unti-unting tinutupok sa harap mismo ng buong mundo. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang mga nangyayari ay hindi lamang isang simpleng airstrike campaign kundi isang mahalagang pagbabago na maaaring muling humubog sa buong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang sunod-sunod na sinisira ang mga sentro ng enerhiya, lohistika at estratehikong infrastruktura, ang pundasyon ng kapangyarihan ng rehimeng Iran ay dumaranas ng walang katulad na panggigipit. Ang malalaking sunog sa mga imbakan ng langis ay hindi lamang isang sakuna sa industriya, kundi simbolo rin ng paghina ng isang estrukturang politikal na umiral sa loob ng maraming dekada. Sa kontekstong ito, nagbabala ang mga analyst na ang gitnang silangan ay maaaring pumapasok sa pinakamalaking yugto ng pagbabago mula noong simula ng ika-21 siglo. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, masasaksihan ng mundo ang pagbuo ng isang bagong kaayusan mula mismo sa mga abo ng kasalukuyang krisis. Kaya naman, ang nangyayari sa Iran ay hindi lamang kwento ng isang bansa kundi isang pagbabago na may potensyal na makaapekto sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, mga alyansang militar sa rehiyon at estratehiya ng mga makapangyarihang bansa. Dahil dito, binabantayan ng mga strategic analysis channels ang bawat kaganapan bawat oras dahil ang bilis ng pagbabago sa larangan ng digmaan sa gitnang silangan ngayon ay higit pa sa karaniwang siklo ng balita. Ang mga nakakagimbal na larawan na lumabas sa mga video mula sa Tehran noong nakaraang katapusan ng linggo ay nagpapakita ng lalong tumitinding antas ng pagkawasak sa nagaganap na digmaan. Ang mga pag-atake na nagpuntirya sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran ay sa unang pagkakataon na ginawang direktang target ang industriya ng langis ng bansa. Sunod-sunod na tinamaan ang mga imbakan ng langis at sumabog ng malakasang malalaking tangke na lumikha ng mga higanteng agos ng apoy na kumalat sa maraming industrial na lugar ng kabisera. Ang nasusunog na petrolyo ay umagos sa mga kanal at lumabas sa mga kalye na lumikha ng literal na mga ilog ng apoy at ginawang parang eksena mula sa isang apokaliptik na sakuna ang maraming lugar sa Tehran. Sa gitna nito, ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran ay pumasok na sa ika-10 araw. Ayon sa mga military analysis sources, ang alyansang Amerikano-Israeli ay lumipat na sa ikalawang yugto ng kampanya na tinawag na Horrifying Fury. Ang unang yugto ng kampanya ay sinasabing nakatuon sa pagwasak sa sistema ng air defense ng Iran, pagsira sa kanilang command and control network at pagubos sa kanilang mga ground-based missile launcher. Ang mga tumpak na pag-atake sa mga radar, control center, at mobile launcher ay labis na nagpahina sa kakayahang tumugon ng Iran. Nang malaking bahagi na ng mga sistema ng depensa at direktang kakayahang gumanti ang na-neutralize, agad na lumipat ang kampanya sa susunod na yugto na may mas malalim na layunin. Ang ganap na pagwasak sa buong industriyang pandepensa ng Iran. Ang focus ngayon ay nasa mga pabrika ng misil, mga pasilidad sa paggawa ng armas, at mga bunker na naglalaman ng mga ballistic missile na itinayo sa ilalim ng lupa. Sa lohika ng militar,
Ang pag-atake sa kakayahang mag-produce ay nangyayari lamang kapag ang karamihan sa kasalukuyang arsenal ay naparalisa na o hindi na epektibong magagamit. Ito ang nagtulak sa maraming observer na maghinuha na ang kakayahan ng Iran sa missile warfare ay maaaring malubha ng nabawasan matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa nakalipas na 10 araw. Ang kasalukuyang larawan ng digmaan ay unti-unting nalilinaw sa pamamagitan ng mga datos na pinagsama-sama mula sa iba't ibang strategic analysis sources. Isang detalyadong ulat ng datos na binuo ng analyst na si Data Republican ang naglabas ng isang pagtatasa na halos katulad ng isang intelligence report mula sa larangan ng digmaan. Ipinapakita ng mga numero sa buod na ito na ang pinsala sa Iran ay maaaring nasa isang nakakagulat na antas. Una ay ang kanilang kakayahan sa missile na itinuturing na haligi ng kanilang kapangyarihang panakot sa loob ng maraming dekada. Ayon sa ulat mula sa U.S. Central Command, CENTCOM, ang bilang ng mga missile launch mula sa Iran ay bumagsak ng 90% pagkatapos lamang ng 6 na araw ng labanan. Humigit kumulang 75% ng mga launcher ang nawasak habang daan-daang warhead ang nasira bago pa man mailunsad. Gayunpaman, hindi tumitigil ang kampanya sa pagsira lamang sa mga launcher o stockpile. Ang mga B-2 stealth bomber ng Amerika ay nagsasagawa ng mga sistematikong pag-atake laban mismo sa mga pabrika ng misil ng Iran. Ibig sabihin, ang layunin ay hindi lamang paralisahin ang kasalukuyang arsenal, kundi alisin din ang buong kakayahang muling mag-produce sa hinaharap. Kasabay ng pagwasak sa kanilang firepower, isa pang atake ang pinaniniwalaang direktang tumama sa estratehikong pamunuan ng Iran. Sa loob ng nakalipas na 9 na buwan, 3 matataas na commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang napatay. May mga ulat pa na sa unang araw mismo ng kampanya, isang airstrike sa araw na may humigit kumulang 30 guided bombs ang tumama sa complex ng Supreme Leader na si Ali Khamenei. Sa pag-ataking ito, maraming mahahalagang tao sa security apparatus ng Iran, kabilang ang Defense Minister at ang pinuno ng National Security Council, ang sinasabing nasawi, habang ang air defense system ay halos hindi epektibong nakatugon. Sa estratehikong antas, ang air defense system ng Iran ay dumaranas din ng matinding pinsala. Ang mga S-300 complex at ang kanilang domestic system na Bavar 373 ay sinasabing malaking bahagi na ang na-neutralize, na ginagawang mas madaling target ang kalangitan ng Iran para sa mga tumpak na airstrike. Samantala, ang network ng mga proxy force na binuo ng Iran sa loob ng maraming dekada sa gitnang silangan na madalas tawaging Axis of Resistance ay mabilis ding humihina. Ang land corridor na dating nag-uugnay mula Syria patungo sa puwersa ng Hezbollah ay naputol na mula nang bumagsak ang gobyerno ni Bashar al-Assad noong Oktubre 2024. Kung ang mga pagtatasa na ito ay sumasalamin sa katotohanan, ang Iran ay nahaharap sa sabay-sabay na paghina ng kapangyarihan sa 3 larangan: firepower, estratehikong pamunuan, at sistema ng mga alyado sa rehiyon. Ang estratehikong larawan sa gitnang silangan ay nagpapakita ng malalim na pagbabago habang ang network ng mga proxy force na binuo ng Iran sa loob ng maraming dekada ay nagsisimulang humina ng sabay-sabay. Ang Hezbollah, ang organisasyong dating itinuturing na pinakamalakas na proxy force ng Tehran sa rehiyon ng Levant, ay kasalukuyang dumaranas ng matinding pinsala. Ang kanilang matagal ng pinuno na si Hassan Nasrallah ay napatay ng mga puwersa ng Israel noong Setyembre 2022, isang dagok na parehong simboliko at estratehiko. Bukod pa rito, ang kanilang arsenal ng mga precision missile na itinuturing na pangunahing sandata ng pananakot ay lubha ng nabawasan matapos ang maraming taon ng patuloy na pag-atake ng Israel.
Hindi rin mas maganda ang sitwasyon ng Hamas sa Gaza pagkatapos ng halos 18 buwan ng ground campaign ng Israel. Ang kakayahan ng organisasyon at pakikipaglaban ng grupong ito ay malubhanang naubos. Sa timog ng Arabian Peninsula, ang mga puwersa ng Houthi sa Yemen ay hindi pa direktang sumasali sa bagong hidwaan. Ngunit bago pa man ito, sila rin ay dumanas ng maraming airstrike mula sa Amerika na nagpabawas ng malaki sa kanilang lakas militar. Samantala, ang mga pro-Iran na militia group sa Iraq ay nagiging target din ng mga operasyong militar na isinasagawa ng Amerika. Kung titingnan sa kabuuan, ang buong network ng proxy warfare na binuo ng Iran sa loob ng mahigit 4 na dekada ay unti-unting binubuwag. Ito ay isang sistema na idinisenyo upang palawakin ang impluensya ng Tehran nang hindi direktang nakikipagharap sa mga kapangyarihang militar. Ngunit ngayon, maraming mahahalagang bahagi ng network na iyon ang humina o na-neutralize. Dahil sa mga kaganapang ito, maraming prediksyon ang lumabas sa social media tungkol sa posibilidad ng isang malawakang digmaan sa lupa. Gayunpaman, kung titingnan ang realidad sa militar, ang senaryong iyon ay halos hindi posible. Ang Iran ay may humigit kumulang 87 milyong populasyon at teritoryo na may sukat na 1.65 milyong kilometro kwadrado. Karamihan ay komplikadong bulubunduking lupain. Upang makontrol at masakop ang isang bansa na may ganitong laki, tinatayang ng mga eksperto sa militar na kakailanganin ng 600,000 hanggang 800,000 sundalo. Ang kalkulasyon pa lamang sa manpower at logistics ay sapat na upang ipakita na ang digmaan sa lupa ay halos hindi isang praktikal na opsyon. Kaya naman, ang kasalukuyang estratehiya ay nakatuon sa isang malawakang airstrike campaign upang wasakin ang mga kritikal na kakayahang militar ng Iran. Sa halip na sakupin ang teritoryo, ang layunin ay pahinain ang kakayahang lumaban at ang infrastrukturang militar ng kalaban mula sa himpapawid. Ayon sa maraming pagsusuri, ang estratehiyang ito ay nagsisimula nang magpakita ng mga paunang resulta sa larangan ng digmaan. Ayon kay John Spencer, isang urban warfare expert at chair ng War Studies sa Madison Policy Forum, ang pagtatasa sa isang digmaan ay hindi maaaring ibatay lamang sa mga larawan ng pagsabog o sa mga nakakagulat na headlines sa media. Ayon sa kanya, ang digmaan ay isang komplikadong proseso kung saan ang resulta ay hindi lamang natutukoy ng mga iisang labanan, kundi pati na rin ng pangmatagalang estratehiya, kakayahan sa lohistika at pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Binibigyang diin ng pananaw na ito na sa panahon ng media at social media, maraming impormasyon tungkol sa digmaan ang maaaring baluktutin o palabisin. Ang mga maiikling video clip o mga post na nagdudulot ng panik ay madalas na lumilikha ng isang madramang pakiramdam, ngunit hindi nila ganap na sinasalamin ang katotohanan sa larangan ng digmaan. Upang maunawaan ang tunay na kalikasan ng isang hidwaan, kailangang suriin ang estratehikong datos, kakayahang militar at mga geopolitikal na salik na humuhubog sa buong sitwasyon. Sa bawat hidwaang militar, ang pinakamahalagang tanong ay hindi ang bilang ng mga pagsabog o ang bilang ng mga target na nawasak. Ayon sa mga military strategist, ang isang digmaan ay dapat lamang hatulan batay sa isang pamantayan. Ang paggamit ba ng puwersa ay nakakamit ang layuning politikal na itinakda nito. Ito ang pangunahing prinsipyo sa modernong strategic thinking na sinasalamin sa sikat na kasabihan ng Prussian military strategist na si Karl von Clausewitz. Ang digmaan ay pagpapatuloy ng politika sa pamamagitan ng ibang paraan. Sa madaling salita, ang digmaan ay hindi isang layunin sa sarili nito, kundi isang kasangkapan upang pilitin ang kalaban na tanggapin ang mga kondisyong politikal ng kabilang panig.
Mula sa pananaw na iyon, ang mahalagang tanong sa kasalukuyang hidwaan ay, ano ba talaga ang estratehikong layunin ni Pangulong Donald Trump para sa Iran? Mula pa sa mga unang araw ng kampanya, malinaw na tinukoy ni Pangulong Donald Trump ang dalawang pangunahing layunin. Una, ang tuluyang pagwawakas sa programa ng sandatang nuklear ng Iran. Pangalawa, ang pagsira sa malaking arsenal ng misil na binuo ng Tehran sa loob ng maraming dekada upang magdulot ng panggigipit sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Layunin din ng estratehiyang ito na alisin ang kakayahan ng Iran na kontrolin o bantaan ang pandaigdigang ruta ng kalakalan na dumadaan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa mundo. Kasabay nito, kasama rin sa layunin ng kampanya ang pagbuwag sa network ng mga proxy force na binuo ng Tehran sa loob ng mahigit 4 na dekada. Ang mga puwersang ito ay inaakusahan na nagdulot ng maraming kaguluhan sa Gitnang Silangan. Ang mensaheng ito ay hindi lamang nagmula kay Pangulong Donald Trump. Inulit din ni Secretary of State Marco Rubio ang parehong estratehikong layunin. Naglabas din ng katulad na pahayag si Secretary of War Pete Hegseth, habang kinumpirma naman ni Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan na ang mga kasalukuyang operasyong militar ay nakatuon sa pag-neutralize sa kakayahang militar ng Iran at hindi sa pagpapatalsik sa gobyerno. Ang pagkakaibang ito ay napakahalaga. Ito ay hindi isang kampanya para sa regime change sa Tehran, kundi isang pagsisikap na pilitin ng Iran na isuko ang mga kakayahang militar na itinuturing na banta sa rehiyon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga paunang senyales na nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat sa loob ng gobyerno ng Iran. May mga grupo sa loob ng pamahalaan na sinasabing handang maghanap ng isang kasunduan upang bawasan ang tensyon. Sa kontekstong ito, tila ipinapakita ng estratehiya ni Pangulong Donald Trump na maaaring tanggapin ng Washington ang patuloy na pag-iral ng rehimeng Iran, basta't ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mas pragmatikong elemento sa gobyerno. Katunggali nila ang mga hardliner mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps na matagal nang nagsusulong ng isang matinding pakikipag-away sa kanluran. Ang mga panloob na tensyong ito ay lalong naging malinaw nang lumabas ang impormasyon na si Mojtaba Khamenei, ang anak ng Supreme Leader na si Ali Khamenei, ay inihahanda bilang kahalili. Maraming observer ang nagsasabi na mas matindi pa ang kanyang pananaw kaysa sa kanyang ama. Upang maunawaan ang tunay na kalikasan ng kasalukuyang hidwaan, kailangang balikan ang estratehiya na binuo ng Tehran sa loob ng maraming dekada. Ang Iran ay hindi lubos na umasa sa direktang lakas militar, kundi bumuo ng isang multi-layered system ng panggigipit na nakabatay sa kaguluhan sa rehiyon. Ang network ng mga proxy force na kumalat mula Lebanon, Iraq hanggang Yemen at Gaza ay idinisenyo upang lumikha ng maraming hotspot ng sabay-sabay. Kasabay nito ay ang kanilang malaking arsenal ng misil na kayang tumama sa halos lahat ng kabisera sa Gitnang Silangan, kasama ang madalas na panggugulo sa karagatan sa Persian Gulf. Ang buong estratehiyang ito ay binuo sa isang napakalinaw na mensahe ng deterrence. Sinumang bansa na kumalaban sa Iran ay magbabayad ng napakalaking halaga. Nang sumiklab ang kasalukuyang digmaan, sinubukan ng Tehran na palakasin pa ang estratehiyang iyon. Ginamit nila ang halos lahat ng kanilang kakayahang umatake mula sa ballistic missiles, unmanned aircraft hanggang sa mga pag-atake at panggugulo sa buong rehiyon ng Gulf. Ang kanilang layunin ay magdulot ng sapat na pagkawasak upang mag-atubili ang alyansang nabubuo laban sa Iran. Malinaw ang strategic gamble ng Tehran. Kung makakayanan nila ang mga paunang pag-atake at magpapatuloy sa pagganti ng may mataas na intensity, malalagay ang Washington sa isang mahirap na pagpipilian. Una,
Tanggapin na manatili ang rehimeng Iran kasama ang kanilang programa ng sandatang nuklear. O pangalawa, mapilitang pumasok sa isang mahabang digmaan sa lupa na tatagal ng maraming taon. Gayunpaman, ayon sa maraming war analyst, ang sugal na iyon ay nagsisimula ng mabigo. Ipinapakita ng datos mula sa larangan ng digmaan na ang missile launch activity ng Iran ay bumaba ng humigit kumulang 90% kumpara sa mga unang araw ng hidwaan. Ang mga pag-atake gamit ang unmanned aircraft ay bumaba rin ng higit sa 80%, habang humigit kumulang 75% ng mga missile launcher ang sinasabing nawasak. Isang ulat mula sa United Arab Emirates ang nagsabi na kakaharap lang nila sa isang alon ng pag-atake na binubuo ng mga 15 unmanned aircraft. Binaril at pinabagsak ng kanilang air defense ang 4 at isa lamang ang nakalusot. Ang bilang na ito ay kapansin-pansin kung ikukumpara sa nakaraan kung kailan nagpapakawala ang Iran ng daan-daang drone bawat araw. Ang pagbaba ng bilang sa humigit kumulang 15 ay nagpapahiwatig na ang kakayahan ng Tehran na mag-deploy ng drone ay maaaring bumagsak na ng halos 85%. Kasabay ng pagpapahina sa kasalukuyang arsenal, nakatuon din ang operasyong militar sa pagsira sa kakayahang mag-produce. Ang mga pabrika ng misil ng Iran ay sinasabing sistematikong inaatake at sinisira isa-isa. Samantala, ang programa ng nuklear ng Iran ay tumatanggap din ng mga direktang dagok. Ang pasilidad ng nuklear sa Fordo, kung saan nag-enrich ng uranium at itinayo sa ilalim ng bundok, ay inatake ng mga heavy-duty bunker buster bomb ng Amerika, isang uri ng sandata na espesyal na idinisenyo upang wasakin ang mga matitibay na target na nasa ilalim ng lupa. Kung ang mga ulat na ito ay sumasalamin sa katotohanan, ang estratehiya ng deterrence na binuo ng Iran sa loob ng maraming dekada ay nahaharap sa pinakamalaking hamon nito kailanman. Ang mga pinakabagong kaganapan sa larangan ng digmaan ay nagpapakita na ang mga pangunahing pasilidad ng nuklear ng Iran ay dumaranas ng matinding pinsala. Ang mga lokasyon sa Natanz at Isfahan, na mga mahahalagang sentro sa programa ng nuklear ng Tehran, ay sinasabing nawasak o malubhang napinsala matapos ang mga tumpak na pag-atake. Dahil sa mga pag-ataking ito, ang kakayahang nuklear ng Iran ay lubhang na atras. Sa halip na nasa estado kung saan mabilis na makakamit ang nuclear breakout capability, ang Tehran ngayon ay sinasabing mangangailangan ng maraming taon upang maibalik ang kanilang programa. May ilang pagtataya pa nga na ang proseso ng muling pagtatayo ay maaaring tumagal ng ilang dekada. Kasabay nito, maraming matataas na opisyal sa pamunuan ang naalis na lumikha ng vacuum ng kapangyarihan sa estratehikong command structure. Sa kontekstong ito, isang sikat na teorya ng Prussian military strategist na si Karl von Clausewitz ang nagiging partikular na angkop. Isinulat niya noon, ang digmaan ay isang larangan ng kawalan ng katiyakan at ang mismong kawalan ng katiyakan na iyon ay maaaring maging isang sandata. Tila ginagamit ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang mismong elementong ito bilang isang estratehikong kasangkapan. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang kasalukuyang operasyong militar. Maaari itong matapos sa loob ng ilang araw, tumagal ng maraming linggo, o kahit maraming buwan. Ang pag-deploy ng mga ground forces ay hindi pa nakukumpirma. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na ang posibilidad na iyon ay hindi inaalis. Bagaman maaaring hindi ito mangyari, ngunit ang pag-iwan lamang sa posibilidad na ito ay sapat na upang lumikha ng estratehikong panggigipit sa Tehran. Bukod pa rito, nahaharap din ang Iran sa iba't ibang hindi tiyak na senaryo. Sasali ba sa hidwaan ang mga puwersang Kurdish sa kahabaan ng kanlurang hangganan ng Iran? Ang kaguluhan ba sa komunidad ng mga Azerbaijani sa loob ng teritoryo ng Iran ay sasabog at magiging mas malalaking kilusang politikal?
Maging ang tanong tungkol sa posibilidad ng interbensyon ng militar ng Azerbaijan ay nagsimula ng mabanggit sa mga strategic analysis. Hindi kinakailangang mangyari ang mga senaryong ito sa katotohanan. Ang posibilidad lamang na maaaring mangyari ang mga ito ay sapat na upang harapin ng mga pinuno ng Iran ang maraming mapanganib na senaryo ng sabay-sabay na mahirap nilang paghandaan. Ang pinakamahalagang punto sa kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi na ang Iran ang nagdidikta sa takbo ng digmaan. Pagkatapos ng halos 10 araw ng labanan, hindi na kontrolado ng Tehran ang tempo ng larangan ng digmaan, kundi tumutugon na lamang sa mga kaganapang nililikha ng kalaban. Nagsisimula na ring lumitaw ang mga senyales ng lamat sa rehiyon. Ang Pangulo ng Iran ay hayagang humingi ng paumanhin sa mga kalapit na bansa dahil sa mga pag-atake ng mga puwersa ng Iran. Isang bihirang hakbang na nagpapahiwatig na ang mga estratehikong kalkulasyon sa loob ng Tehran ay maaaring nagbabago. Kasabay nito, ang geopolitikal na kapaligiran sa paligid ng Iran ay nagbabago rin. Sinasabing pinapalayas ng Qatar ang mga miyembro ng Hamas mula sa kanilang teritoryo. Ang United Arab Emirates ay mas malalim na nakikilahok sa mga aktibidad ng seguridad sa rehiyon. Ang Hezbollah, ang puwersang dating itinuturing na pinakamalakas na alyado ng Tehran, ay mas mahina na ngayon kaysa sa anumang panahon sa nakalipas na mga dekada. Lahat ng mga salik na ito ay nagpapakita na ang network ng mga proxy force na isang estratehikong pamumuhunan ng Iran sa loob ng 4 na dekada ay nagsisimula ng humina. Gayunpaman, ang digmaan ay hindi kailanman nagbibigay ng absolutong katiyakan. Walang sinuman ang makakatiyak na sa huli ay isusuko ng Iran ang kanilang enriched uranium, bubuwagin ang kanilang missile program o ititigil ang pagsuporta sa mga armadong grupo sa rehiyon. Ngunit pagkatapos ng 10 araw ng labanan, isang bagay ang naging malinaw. Ang kasalukuyang estratehiyang militar ay lumilikha ng tunay na epekto. Ang lakas militar ay sistematikong ginagamit sa maraming larangan ng sabay-sabay mula sa programang nuklear, arsenal ng misil, kakayahang pandagat, hanggang sa pamunuan at network ng mga proxy force ng Tehran. Sa strategic analysis, ang sukatan ng isang operasyong militar ay hindi nasa ingay ng larangan ng digmaan o sa mga nakakagulat na headline sa media. Ang tunay na sukatan ay kung ang lakas militar ba ay nagtutulak sa kalaban na mapalapit sa layuning politikal na itinakda ng kabilang panig. Pagkatapos ng 10 araw ng hidwaan, maraming analyst ang naniniwala na iyon mismo ang nangyayari.